Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga stories. So yung story natin ngayon, hindi siya horror. So kung may mga ganito kayong kwento, send lang dyan sa FB groups natin. Or di kaya kapag may mga thoughts kayo or may mga naisip lang kayo na quick, i-comment nyo dyan. Kasi nagbabasa ako ng comments. Shoutout pala sa mga nagko-comment, sa mga naglo-like. I love you guys. Thank you po. So yun guys, sabay-sabay tayong mainis sa kwento ng ating unknown sender. So, let's start. Hi, ikukwento ko lang ang naging karanasan ko last year. Nakilala ko siya sa isang online dating app. Nag-start kami mag-usap doon, tapos eventually lumipat sa Telegram at nagkaroon din kami ng connection sa IG. Habang tumatagal, lagi kami nag-uusap at doon na rin ako nahulog. Dahil marupok ako at nagpadala, may nangyari sa amin sa online. In short, nagkaroon kami ng phone. Nangyari ito halos gabi-gabi simula nung pumayag ako sa ganong setup. Siya rin ang nagturo sa akin bumili ng toys. Nung una sabi niya siya na raw ang pagbabayad, pero mas gusto ko na ako ang bumili kasi ako naman ang gagamit. Kaya ako pa rin ang nagbayad. Sa dorm lang din ako nakatira hanggang ngayon. Kaya lagi kong kailangan pigilan ang sarili ko dahil may kasama ako. Sa kalaunan, nahulog na rin ang loob ko sa kanya, kaya umamin ako. Ang sagot niya lang ay, we will talk about that. Okay pa sana ako noon kasi akala ko pag-uusapan namin. Pero ilang beses ko nang binalikan yung usapan pero wala pa rin nangyayari. Dumating sa point na nagtampo at nagalit na ako. Kaya nagsend ako ng mahabang message sa kanya. Sinabi ko lahat ng nararamdaman ko at sa dulo, sinabi ko na hinihintay ko ang reply niya within 3 days. Pagkatapos noon, hindi ko muna binuksan ang TG ko. Paglipas ng 3 araw, binuksan ko ulit pero wala siyang reply, walang scene, walang kahit ano. Nung chinek ko ang IG niya, napasin ko pa na dumami followers niya in just a day. Doon ko na-realize na parang wala na talaga itong patutunguhan kaya binablock ko siya sa TG at IG. Fast forward after a month, nag-message siya ulit sa IG. Nag-usap ulit kami at bumalik din sa TG. Syempre, bumalik din sa dating setup namin. Okay naman ulit sa simula hanggang sa nagkaroon ng bagong update sa kanya. And finally, binigay niya ang pangalan niya, Alfred. Pero kalaunan, nagkaaway ulit kami kaya tumigil na naman ang usapan. This time, rinako na siya sa IG at dinilit ko lang convo sa TG. Akala ko tapos na, pero bigla siyang nag-message ulit sa TG. Sabi pa niya, hindi raw siya yung kausap ko at ngayon lang daw kami nag-usap. Alam ko na siya yon, kaya siya lang naman ang nasa archive ko. Nag-usap ulit kami hanggang sa nag-request siya ng call. Madalas niya itong ginagawa kapag gusto niya ng phone. Nagduda ako pero pumayag ako kasi gusto ko marinig ang boses niya. Nung tumawag siya, pagkarinig ko pa lang ng boses niya, pinatay ko agad. Sigurado ako na siya si Alfred. Nag-message siya kung bakit raw pinutol. Nag-message siya kung bakit ko raw pinutol. Sabi ko kilala ko siya at siya si Alfred. Itinanggi niya at nagpakita pa ng ID pero ibang pangalan, Dave ang nakalagay. Doon ko na talaga nasigurado na nagsisinungaling siya at posibleng two-timer pa. Siya lang naman yung nakausap ko at kaboses niya si Alfred pero iba-iba ang pangalan. Pagkatapos noon, tinigil ko na lahat ng usapan namin. Gusto ko lang ipaalala, huwag magpapaloko, nakakasira ng ulo. Ba't ka nagpaloko ng 2 beses? Naiinis ako sa'yo. Hindi ko mag-gets or hindi ko maintindihan, bakit naging two-timer? Yun yung hindi ko mag-gets. Nagigets ko yung buong kwento, pero yung part na sinasabi niya na hindi sila yung nag-uusap, parang ang gulo. Ganyan na ganyan din yung kakilala ko talaga. Ganyan na ganyan yung setup. As in, nagpo-phone sila, tapos, hindi niya nakilala sa dating app, pero, nakilala niya dahil sa kamag-anak niya. So, ganun yung ginagawa. Pero, yung sa kanya kasi, very nakakagalit. As a friend, syempre,
Ako kasi ayoko kasi ng ganun. Hindi ko kinukonsente yung mga ganung bagay. Lalo na kapag may partner pa yung lalaki. Sobrang nakakainis talaga, guys. Sobrang nakakagigal. Akala ko dati ano lang yan. Parang eme-eme lang. Pero nangyayari pala talaga. Yun, nangyayari siya sa friend ko. Like, paano? Paano kayo nagpo-phone eme-eme sa... 'Di ba? Naka-dorm din siya, guys. So, paano niya nagagawa yon? Nagugulat talaga ako pag pinagkwento niya, pag sinishare niya sa akin. Nagugulat ako. Pero naiinis ako sa kanya. Ako yung friend kasi na okay nang marinig mo sa akin kaysa marinig mo pa sa iba. Ganun ako. Kaya kapag may problema sa ginagawa mo, pinopoint out ko agad para marinig mo yung dapat mong marinig. Dapat makita mo yung hindi mo nakikita sa sitwasyon na meron ka. Ganun. Kasi ayoko nang nabubulag din. Kasi delikado yun, guys. Lalo na yun, nahulog din siya doon sa lalaki na yun. Tapos, hindi lang naman din online yung setup na yun. Syempre, may nangyari sa kanila personally. So, ako nagagalit talaga ako. Nagsasabi ako sa kanya na that's not worth it. Hindi talaga siya worth it, guys. Hindi talaga. Kasi, isipin mo, nailove ka sa ganun, paano? 'Di ba? Parang, for me, parang ang baba mo. Parang ang baba mong babae kapag ganun. Na-inlove ka dahil lang sa ganung setup. Na-inlove ka kasi pinakitaan ka lang ng basic human decency. Tapos, kikiligin ka na. Yung mga ganun, kikiligin pwede. Kasi, 'di ba? Basic human decency parang nowadays parang ano na ngayon eh. Parang hindi na ina-apply eh. Parang hindi na alam ng mga tao. Tapos ginagawa na siyang parang privilege. Parang ganun. Parang naiinis ako sa inyo. Well, parang naiinis talaga ako dun. Pero, syempre, sinasabi ko rin na sana ma-realize niya na hindi talaga siya worth it, guys. Imaginein mo, pang ganun-ganun ka lang. Kahit sabihin mo na ginagamit mo lang din siya. Like, paano pag nalaman niya ng magiging boyfriend mo talaga? Paano pag nalaman niya na magiging asawa mo? Diba? Like, ako, ayoko talaga. So yun guys, if mga ganun kayong kwento, nagkaroon din kayo ng experience ganun, may setup kayo, huwag kayo mag-hesitate na mag-send sa akin dyan sa FB group natin. Hindi ko naman kayo pangangalanan. Kasi matik naman yun. Pwede kayo, kung anong gusto nyo pangalan, pwede naman. So, yun. Tsaka kung may mga thoughts kayo, ako kasi marami akong gustong sabihin about that. Kasi naiinis ako talaga sa babae. Kasi 'di ba, dalawa siya nagpaloko, tapos nagpaalala pa siya sa atin sa dulo na huwag tayo magpapaloko. Eh siya nga nagpaloko 2 beses. So yun guys, nakakalungkot lang na nangyayari yan talaga sa totoong buhay. Namamanipulate, naluloko yung mga babae sa ganong klaseng setup. So yeah. Don't forget to like, subscribe, guys. See you when I see you. XOXO. Bye-bye.